good morning, good morning, good morning. Live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media account sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. It's Monday morning. Start your day right. Huwag po tayo makalimot una sa lahat na manalangin, magtagubilin at humingi ng gabay sa atin pong mga paggawa. Mula po sa Pilipinas, bumabati kami sa inyo ng isang good morning. It's time to rise and shine. Ngayong araw po makakasama natin ang ilan sa ating mga kapatid po sa MCGI Magalang Pampanga Chapter para tayo naman po ay sumaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan ng tulong sa dako po na yan. Naroon po ang ating mga kapatid sa Magalang Pampanga. Magandang umaga po. Good morning, rise and shine. Opo, Kuya, rise and shine. Nandito po kami ngayon sa Barangay Bukanan, Magalang, Pampanga. Kapiling natin ang ating po mga kapatid sa MCGI Pampanga Chapter. At sama-sama po kaming bumabati ng Maya Pahabak po, Kuya Daniel! Kami po sa MCGI Pampanga Chapter, kaisa niyo po kaming palagi sa paggawa ng mabuti sa ating pong mga kapwa. At antabay lang po tayo, mamaya magkakalooban po natin ng munting regalo ang ating pong mga mag-aaral dito po sa Bukanan Elementary School. Salamat po sa Diyos. Back to you po, Kuya. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating mga kapatid na nariyan ngayon sa patuloy ninyong pakikipagkaisa. Tayo po'y maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Panginoon ay makarating sa ating mga kapwa-tao at mananatili pong sa Diyos ang karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Babalikan ko po kayo mamaya at aalamin po natin sino ang atin pong mga sasaklolohan sa dako na yan ng Magalang Pampanga. Keep on shining and keep on caring. Isang putahe pong mayaman sa lasa ang ihahanda sa atin ngayong umaga. Ang tawag nila dito ay salted egg chicken. Paano itong luluto? Panoorin po natin sa ating Cook It Right. We gotta go big or go home. We're down to the gold. Hello guys! For this morning, magluluto tayo ng isang dish na popular in Asian cuisine. Yes, and this recipe hits in all notes. Salty, savory, a touch of sweetness, and a little spicy kick. It's a party flavor in all and every bite. Tama! It is inspired by traditional Chinese salted duck eggs na ginagamit na ng ilang centuries. Yes, kaya anong pang hinihintay natin? Magluto na ta! Let's cook it right! Unang gagawin ay i-steam ang salted egg white at egg yolk for 5 minutes. Then, set aside. Sunod naman ay timplahan ng chicken thighs ng ground oregano, garlic powder, MSG, chicken powder, salt, ground black pepper, at calamansi juice. Tsaka haluing mabuti. Next, lagyan ng egg, saka haluin ulit. Then, idagdag ang cornstarch, mix it well, and set aside for 15 to 30 minutes. Sa kawali na may mainit na mantika, ay deep fry ang natimplahang manok. Lutuin over medium heat for 5 minutes. Let it rest for 15 minutes, saka i-double fry ulit. Over high heat for 2 to 3 minutes hanggang sa maging crispy at golden brown. Then, set aside. Sa kawali ay maglagay ng butter. Then, ilagay ang sili at ang dahon nito. Haluin lang. Tsaka, idagdag ang crushed salted egg yolks and egg white. Lagyan ng asukal sa katikman. Kapag masarap na, ay ilagay ang mga deep fried chicken thighs saka haluin over high heat.
Siguraduhin well-coated ang chicken and then serve. Voila! Luto na ang ating salted egg chicken. Yes, alam niyo ba na ang salted egg sauce is also used in other dishes like shrimp, crab, and squid, and even chips and fries. Sure ako masarap din yun. Yes. Pero ito muna tikman natin. Tama. Kaya tara na, kain na na. Yes! Huwag kalimutan, bago kumain, manalangin. Malinamnam. Harap ate. Iba yung lasa, no? Sa atin pong wonders of creation, ang rainbow eucalyptus ay isa pong puno na parang pinintahan ng iba't ibang kulay. Isang kakaibang puno na talagang kapansin-pansin sa kalikasan. Paano nga bang nagkakaroon ng kulay o makukulay na balat ang punong ito? Panoorin po natin sa ating wonders of creation. Sa gitna ng mga luntiang kagubatan ng mga tropikal na rehiyon, may isang puno na tila nagtatago ng isang makulay na lihim. Paano nga ba nagkakaroon ng mga kulay na parang bahaghari sa isang puno? Ito ang tanong na madalas na nakapagpapataka sa mga nakakakita sa kakaibang anyo ng rainbow eucalyptus. Sa unang tingin, maaaring mukha itong isang karaniwang puno. Ngunit sa paglipas ng panahon ay dumadalisay ang mga kulay na berde, asul, kahel at lila sa balat nito na parang isang natural na obrang sining. Sa pagtuklas sa natatanging punong ito, mas mauunawaan kung paanong ang mga proseso ng kalikasan ay nakalilikha ng mga kamanghamanghang tanawin na hindi madalas makita sa iba pang mga halaman. Kilalanin natin ang The Rainbow Tree. Ang rainbow eucalyptus, na kilala rin bilang rainbow tree, ay isang natatanging uri ng puno na kilala sa makukulay nitong balat na parang bahaghari. Kapag natutuklap ang panlabas na balat nito, lumalabas ang sari-saring kulay tulad ng berde, asul, kahel, pula at lila. Dahil sa kakaibang anyo nito, madalas itong itinatanim bilang ornamental na puno at nagiging paksa ng pagkahanga ng mga tao at mananaliksik. Natatagpuan ito sa mga tropikal na rehiyon tulad ng Philippines, Indonesia at Papua New Guinea, kung saan ang klima ay angkop sa paglago nito. Ang rainbow eucalyptus ay nabibilang sa genus na Eucalyptus at sa pamilya ng mga halaman na Myrtaceae, na binubuo ng iba't ibang uri ng mga punong may mababangong dahon at matitibay na kahoy. Ang siyentipikong pangalan nito ay Eucalyptus deglupta at ito lamang ang uri ng eucalyptus na natural na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Ecuador. Bukod sa natatanging anyo nito, mahalaga rin ang punong ito sa ilang industriya dahil sa mabilis nitong paglaki at sa kahoy na ginagamit sa produksyon ng papel at sa mga proyekto ng reforestation. Ang makukulay na anyo ng puno ay nanggagaling sa natural na proseso ng pagtuklap ng balat nito. Habang lumalaki ang puno, ang panlabas na balat ay kusang natatanggal at naglalantad ng bagong bahagi ng bark na may maliwanag na berdeng kulay dahil sa presensya ng chlorophyll. Habang tumatagal, ang bahaging ito ay nakakaranas ng mga pagbabagong kemikal habang na-expose sa hangin, araw at ulan. Dahil dito, ang mga kulay ay unti-unting nagbabago mula berde patungong asul, lila, kahel at pula.
Hindi sabay-sabay ang pagtuklap ng balat ng puno, kaya't iba't ibang bahagi ng trunk ang may magkakaibang yugto ng pagbabago ng kulay. Dahil sa prosesong ito, nagkakaroon ng sabay-sabay na paglitaw ng maraming kulay sa katawan ng puno na tila isang natural na bahaghari. Ang natatanging katangiang ito ang nagpapakita kung paanong ang mga natural na proseso sa kalikasan ay nakalilikha ng mga kamanghamanghang anyo at kulay na nagiging mahalagang bahagi ng biodiversity sa mga tropikal na kagubatan. Sa pagmamasid sa kakaibang anyo ng rainbow eucalyptus, hindi maiiwasang mapaisip, paano nalikha ang ganito kaganda at kamanghamanghang puno? Ang mga kulay na parang bahaghari na nakikita sa balat nito ay hindi lamang isang kakaibang tanawin, kundi isang paalala ng mas malalim na kahulugan ng kalikasan. Sa bawat berde, asul, kahel, at lila na lumilitaw sa katawan ng puno, na ipapakita ang kahanga-hangang kaayusan at disenyo na higit pa sa karaniwang paliwanag ng katauhan. Kaya't sa halip na tingnan ito bilang isang karaniwang puno lamang, maaari itong makita bilang isang buhay na patunay ng kapangyarihan at walang hanggang pagiging malikhain ng Diyos. Isang paalala na ang kalikasan ay puno ng mga wonders of creation. Nakaranas ka na ba na parang humihina ang iyong pandinig o ang iyong tenga? Meron pong pagsusuri na tumutulong para malaman ang kalagayan ng atin pong pandinig. Ang tawag po nila dito ay audiometry. Paano ba ito ginagawa? Panoorin po natin sa ating Now You Know. Ha? Ano sabi mo? Pakiulit nga. Humihina na ba ang pandinig mo? Baka kailangan mong sumailalim sa audiometry. Pero ano nga ba ang audiometry o hearing test at paano ito isinasagawa? Ang audiometry ay isang hearing test na sumusukat kung gaano kahusay makarinig ang isang tao. Tinutukoy nito kung may hearing loss at kung gaano ito kalala. Ang test na ito ay maaaring gawin sa mga taong nakakaranas ng paghina ng pandinig, may madalas na may tinnitus o ringing sa tenga, may exposure sa malalakas na ingay, o bahagi ng routine check-up para sa pandinig. Karaniwang ginagamit dito ang audiometer, isang machine na naglalabas ng iba't ibang tunog at volume. Isinasagawa ito ng isang audiologist o trained hearing specialist. Ilan sa mga dapat gawin bago ang hearing test? Iwasan muna ang exposure sa malalakas na ingay bago ang test. I-inform ang specialist kung may ear infection o iniinom na gamot. Linisin ang tenga kung may earwax buildup na maaaring makaapekto sa results. Habang isinasagawa ang test, magsusuot ng headphones ang pasyente sa loob ng tahimik na kwarto. Makakarinig ng iba't ibang tunog o beep sa magkabilang tenga. At maaaring may ipapindot na button o ipataas ang kamay kapag may narinig na tunog. Ang procedure ay painless at karaniwang tumatagal lamang ng ilang minuto. Pagkatapos ng test, agad na masusuri ang results upang malaman kung normal ang pandinig o may hearing loss. Ipapaliwanag ng audiologist o doktor ang findings at kung kinakailangan ng hearing aid o iba pang treatment. Kung may iba pang nais malaman tungkol dito, makatutulong kung magtatanong sa pinakamalapit na health professional sa inyong lugar. Hindi lamang po haba ng tulog ang mahalaga, kundi ang kalidad nito. Pero papaano nga ba nating malalaman kung maayos ang ating sleep quality at ano ang mga paraang maaaring gawin para mapabuti ito? Panoorin natin sa ating You Can Do It. Madalas ka rin bang magpuyat? Ipinagpapalit ang tulog sa paggawa ng kung ano-ano gaya ng doom scrolling?
Ano ba ang epekto ng hindi wastong pagtulog sa ating buhay? Gaano nga ba kahalaga ang quality sleep? Tingnan natin ang comparison ng quality versus bad sleep. Hindi kalidad ang tulog ng isang tao kapag ito ay hindi husto sa oras. Ayon sa mga pag-aaral, ang minimum ideal hours of sleep ng isang adult ay at least 6 hours daily. Dahil kung mas kakaunti dito, ganito ang mangyayari. Hindi mahimbing ang tulog, paikot-ikot sa higaan, hindi dumadating sa deep sleep at REM. Samantalang sa quality sleep, mahimbing ang tulog. Mas matagal at mas madalas ang REM na kailangan ng katawan para mag-recover at mag-rebuild. Hirap bumangon. Nakasnooze ang alarm. Malata. Walang energy. Matagal bago makondisyon at maiayos ang mood. Pero kapag gusto ang tulog, madaling bumangon, masigla at maganda agad ang gising. Disorganized at aligaga sa umaga. Domino effect ang hatid ng di sapat at wasto na tulog. Kapag hindi nagagawang gumising on time, kinukulang sa oras kaya nagmamadali at mas nagtatagal dahil ang hindi sapat na tulog ay nagdudulot ng cognitive lapses. Kumpara sa may quality sleep, maayos ang mood, hindi natataranta, positibo ang persepsyon sa sarili, may sigla at kumpiyansa. Distracted sa pagkain. Ang lack of sleep ay nagdudulot ng decrease sa focus ng isang tao na maaaring magmanifest hanggang sa pagkain kaya pati ang nutrisyon at kalusugan ay apektado. Samantalang ang may maayos na tulog ay mas may oras para kumain. Hindi rin nagmamadali, hindi rin madaling madistract. Mas nakakapaglaan ng atensyon at oras sa pagkain kaya nagagrind at nadadigest ng maayos ang mga kinakain. Dahil domino effect ang epekto ng kawalan ng tulog, makakaapekto ito sa kung paano mo haharapin ang iyong araw. Kumpara sa isang maaliwalas, handa at positibong persepsyon sa bawat umaga. Mahalaga sa bawat individual, anuman ang edad, ang kumpleto at wastong tulog dahil maaari nitong ma-improve ang ating quality of life. Ang importante ay huwag kalilimutang manalangin sa bawat simula at pagtatapos ng araw at magkaroon ng good sleeping habits. Kaya quality sleep, you can do it! Atin na pong balikan ang ating mga kapatid sa dako ng Magalang, Pampanga. Alamin natin sino po ang ating mga sasaklolohan kasama ang members ng Church of God International o MCGI. Good morning po once again. Rise and shine. Opo kuya, rise and shine. Muli po, nandito po kami sa Bukanan Elementary School, Magalang, Pampanga. Kasama po natin ang ating pong mga kasama sa MCGI, Pampanga Chapters. At kapiling din natin ang ating pong mga teacher dito po sa paaralang ito. At sa pagkakita po ng ating pong mga kasama dito po sa MCGI na pangangailangan po ng ating pong mga classroom dito po sa paaralang ito, ay magkakalaw po na ang MCGI ng ting regalo para po sa kanilang paaralan at para sa kaalawanan na rin po ng mga mag-aaral dito po sa paaralan ito. Nandito po kapiling natin si Ma'am Eileen, ang principal po ng paaralang ito. Okay, so salamat po at salamat sa Diyos sa pinagkaloob po ng MCGI Chapter Pampanga at kami nagagalak dito sa Bukanan Elementary School dahil hindi lang po ito ang kauna-unang pagkakataon na pinagkaloob po ng MCGI para sa amin. Itong mga ipinagkaloob nyo pong electric fan ay malaking tulong po sa mga mag-aaral ng Bukanan Elementary School. At kapiling din natin ang ating pong kapitan dito po sa Barangay Bukanan. Good morning po, Kuya Daniel Rason. Una po, salamat po sa Diyos sa pinagkaloob niyo pong mga electric fan dito po sa baryo ng Bukanan Elementary School. Malaking tulong po ito sa mga estudyante, lalo po sa panahon ngayon. Kaya milyong salamat po sa Diyos. Yun po, kami po sa MCGI, kaagapay
at katulong niyo pong palagi kaysa sa bawat mabuting paggawa. Naniniwala kami, gaya na po ng sinasabi ko ninyo kuya, ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Sa Diyos, ang karangalan at kapurihan, MCGI cares, MCGI shines, to God be the glory. Lugod! Back to you po kuya. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pakikipagkaisa para abutin ang ating mga kapwa-tao. Mananatili pa rin po na sa Diyos ang karangalan at kapurihan magpakailanman. Keep on shining and keep on caring. At tunghayan natin ang isang kwento po naman. Ito'y isang dating mekaniko na dahil sa kanyang pagsisikap sa awa at tulong po ng Panginoon ay nagkaroon na ng sarili niyang auto shop. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Ako po si Dindo Lasala, 42 years old, from Carmona, Cavite. Bago ako magnegosyo dito sa automotive window film installation and supply, nag-work muna ako as a technician sa iba-ibang kasa. After akong mag-work sa iba't ibang kasa at shop, nag-work naman ako abroad. Siguro nasa 2 taon din ang tinagal ko doon sa Qatar. Nung nagpunta ako sa Qatar, of course, umaasa ako na gaganda yung pamumuhay, kaya nag-abroad ako. Pero hindi rin ganun ang nangyari. Kumbaga, sakto lang din ang naging resulta ng pag-abroad ko. Kumbaga, nadagdagan lang din yung knowledge ko nung ako'y nag-abroad about sa automotive industry. Then, after ko sa Qatar, nag-isip na ako ng paraan kung paano hindi na babalik pa sa abroad. Wala naman akong idea that time. Ang alam ko lang, magbigay ng magandang serbisyo. Yun lang ang alam ko. Maging maayos pagdating sa pagtatrabaho, maging maayos kausap. Yun lang din ang ang natutunan ko na in-apply ko. So hindi ko na namalayan na unti-unti pala naging negosyo na siya. Nag-start lang talaga ako sa puhunan na 7,500. Then nag-post ako online. Then, pagka-post ko online, kumbaga hindi ko ine-expect na may tatawag sa akin. Siyempre, sinusubukan ko lang naman. Then yung may tumawag sa akin na client, nakipag-deal agad siya sa akin. Nagustuhan niya siguro kung paano niya ako kinakausap, paano ako makipag-transact sa kanya, nagustuhan niya. That time kasi, nag-a-apply pa lang ako dito sa Manila. Ang ginawa ko, yung nakipagkasundo siya sa akin, hindi na ako nag-apply. Naghanap na lang ako ng mga materials na gagamitin para dun sa sasakyan niya. Then dun na nag-start yung pag-home service ko sa mga client. Ginagawa ko yung car nila, nag-home service na ako. Doon na nag-umpisa yun. Nung tatayo na ako ng business, dumating sa point na naghihingi na ng mga resibo yung aking mga kliyente. May mga nagiging kliyente ako ng kumpanya na tumatawag sa akin. Ano lang naman ako, home service, tapos wala naman kaming before na permit. Kung gusto ko makuha yung client na yon na mga company na nangihingi na ng mga receipt, kailangan ko na magpa-register. So, nung nagpa-register na ako, doon na dumami na rin yung mga company na nag-a-avail ng services namin. Ang Auto Alaga or DAA po is magto 12 years na. This coming August 1, 2026. Malaki ang naitulong ng business na to. Una sa pamilya ko, pangalawa sa mga empleyado na umaasa na magkakaroon sila ng magandang trabaho. As of now, we have 14 employees and nag-start lang ako mag-isa. Ngayon, marami na kaming gumagawa dito sa company. Nag-umpisa kami ng mag-home service lang, individual. Ngayon, hindi lang kami nag-home service. Nagsusupply na rin kami ng mga window film nationwide. Kumbaga, nag-umpisa lang talaga sa maliit lang. After pandemic,
lalo pa siyang lumaki. Yun ang nangyari ng mga pandemic. Halos paubos na rin yung pera namin. Siyempre, ang iniisip mo, hindi lang naman sarili mo. Iniisip mo yung mga empleyado na aasa kapag nahirapan sila. Ikaw ang unang pupuntahan. Siguro, umabot na lang ng mga 5,000 mahigit na lang yung pera namin in lockdown pa nun. So, malaking malaking problema yun kasi hindi lang naman ang pamilya mo ang iniisip mo. Iniisip mo yung bawat lalapit sa'yo. Nung dumating yung time na yun, nag-isip kami ng paraan paano kami makakapagbigay ng serbisyo sa mga kliyente namin. Although maraming tumatawag, pero hindi naman namin mabigyan ng serbisyo kasi nga lockdown. So, ang ginagawa namin, tinawagan ko bawat isang empleyado, sige, schedule ka, puntaan mo ito, makiusap kayo, makapasok kayo sa subdivision. Nakakapasok sila sa subdivision para lang makapagbigay ng serbisyo, magawa yung sasakyan ng kliyente. So, nagkaroon kami ng idea, pwede pala yun, makikiusap lang kami para kasi tinutulungan din naman kami ng kliyente na makapasok kami sa mga village nila. Dumami uli yung kliyente namin kasi nga, imbis na pupunta sila sa amin, kami pupunta sa kanila, mas convenient pa sa kanila, sa mga kliyente namin. So, sa ganung paraan, nagtuloy-tuloy yung hanap buhay namin. Sa mga gustong mag-umpisa ng negosyo, ang unang sumasagi sa isip ng bawat isa, mahirap yan. Baka hindi mag-push through malugi lang ako. Yun ang kadalasan na nasa isip ng mga gusto mag-umpisa sa negosyo. Pero ang negosyo kasi or business is pure struggle. Mas malaki ang i-struggle mo sa negosyo at sa buhay. Mas malaki rin ang benepisyo na matatanggap mo kapag hindi ka sumuko sa buhay at sa negosyo. Pero kung ang isip natin is ayaw natin mag-struggle or ayaw natin mamblema, hindi tayo makaka-achieve ng malaking reward sa buhay at sa negosyo. Kaya ang problema, kasama yan sa buhay. Struggle, pagtitiis, hindi mawawala yan. Dahil nandyan ang sekreto sa success. Pagtiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Lakipan natin ng sipag at tiyaga. Laban lang. Sa atin pong viewpoint, muli isang issue ang ating itinanong sa ating mga kababayan kung para sa kanila, ang pagiging mayaman ba ay sapat na sukatan ng tagumpay? Pakinggan natin ang kanilang sagot at alamin natin kung ano naman ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito. Sa pananaw ko, ang pagiging mayaman ay hindi sukatan sa tagumpay. Kasi sa atin, meron tayong kanya-kanyang perspective pagdating sa sukatan ng pagiging matagumpay ka sa buhay mo. Merong iba, gumagawa ng mabuti sa kapwa. At kung tingin mo naman, satisfy ka kung ano nangyayari sa buhay mo, naging masaya ka, tumutulong ka. At syempre, hindi lang lahat sa yaman tumatakbo yung buhay ng tao Minsan, okay yung family mo, walang sakit. Siyempre, malapit sa Diyos yung pamilya natin. So, yun. Para sa akin, hindi siya sukatan. Although, maaaring makatulong sa'yo yung pagiging mayaman, pero bonus na lang yun, kumbaga, magagaling sa Diyos. Masasabi mo lang po kasi sa sarili mo na nagtagumpay ka kung yung sa part mo ginawa mo lahat. Halimbawa, sa school or work, ginawa mo yung part mo at may napatunayan ka sa sarili mo. Kontento po ako sa kung anong meron ako. Tapos po, masaya rin po ako sa ginagawa ko. Kaya kahit hindi man kami mayaman, hindi man kami namulat sa marangyang pamumuhay, pero magkakasama kami at okay naman kami magkakapatid, oks na po sa akin. Wala kang sakit, okay ka naman, physically and mentally, okay na yun. Hindi po. Narinig ko lang sa mga mayayaman na pag na-interview sila, may hinahanap pa silang meaning sa buhay. Hindi lang puro pera, ganun. Kahit napasa kanila na yung mga bagay-bagay,
sila, napaka-komportable na buhay, may hinahanap pa rin silang sense. At yun yung kalimitan, napupunta rin sa mga kanilang sinasabi na magbigay sa kapwa. Andun po yung katuwaan nila eh. Kumbaga, anong sense kung meron ka nito? Kundi, kaya may mga mayaman na nagbibigay sa mga mahihirap. Kasi para bang meron silang nafe-feel na-feel yung kanilang kalooban ng saya kapag nakapagbigay sa mga nangangailangan. Yun lang yung naano ko. Kaya tingin ko, hindi sapat yon sa pagtagumpay. Ang tunay na tagumpay, yung maging masaya ka. Kasi hindi naman directly proportional yung dami ng pera sa happiness ng tao. Kaya naniniwala ako, hindi sapat ang natagumpay na kapag mayaman ka. Ang kayamanan mahalaga lalo sa panahon natin. Nakakatulong ito sa seguridad, sa kaginhawaan. Pero kung kayamanan lang ang basihan, maraming aspeto ng buhay hindi kayang sukatin ng kayamanan. Katulad ng pamilya, kaligayahan, kalusugan. Mayaman nga, dahil naman sa kayamanan, napapabayaan yung sarili. Dahil sa kayamanan, napapabayaan yung pamilya. Ganon. Hindi, para sa akin, hindi kayamanan ang pagiging sukatan ng tagumpay. Hindi. Kasi though yung pagkakaroon natin ng pera, malaking essential sa ngayon sa pang-araw-araw para mabuhay, para makaraos sa isang araw, ganun though. Pero ang kayamanan kasi, hindi siya nagbibigay ng sense of parang seguridad na sa kaisipan. Pwedeng maraming mayaman na maraming iniisip, na maraming problema, iniisip kung paano niya ma-maintain yung kayamanan niya o kaya pagiging mayaman kasi may advantage din siya. Sa pagiging mayaman natin pagkakaroon ng pera, mas may chance tayong makatulong sa mga kapwa. Though hindi naman sukatan yung pagkakaroon ng pera para makatulong sa kapwa. Kahit na ganun, kunyari mayaman ka, may sense ng fulfillment pag nakakagawa ka ng mabuti sa kalooban. Para sa akin, ayun yung sukatan ng pagiging matagumpay. Siguro, oo. Kasi nagsikap ka sa buhay, pinaghirapan mo yun para ka makarating doon. Ganun. Kaya nagtagumpay kasi pinaghirapan mo, galing sa yung pinagpawisan, nagtrabaho ka para makarating ka sa ganung posisyon sa buhay mo. Tapos sa uli, dahil nagsumikap ka, nagtagumpay ka. Sa pananaw ng psychology, ang pagiging mayaman ay hindi sapat na sukatan ng tagumpay. Dahil ang tunay na fulfillment ay nakabatay sa well-being, relationships, at sense of purpose. Ipinapakita ng mga pag-aaral na kahit tumaas ang kita, hindi ito laging katumbas ng pangmatagalang kaligayahan o satisfaction sa buhay. Pero ano kaya ang itinuturo ng Biblia tungkol sa tunay na sukatan ng tagumpay? Let us read in the book of Revelation, Apokalipsis 3:17. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran at ng pangpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Meron tao, ang sabi ng Apokalipsis, sabi niya, ako'y mayaman, di ako nangangailangan ng anuman. Pero ang assessment sa kanya ng Diyos, he is spiritually bankrupt. Sabi kasi ng Diyos, hindi mo nalalaman na ikaw ay aba, maralita, dukha, bulag, at hubad. In spite of the fact na ang paniwala niya, he is fulfilled. He have everything in life. But the God, the most powerful God who knows everything in a person, says, you are wretched,
You are miserable, poor, blind, and naked. Sa 18, sabi niya, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. Merong mga tao considered as victorious or successful, but spiritually, they are bankrupt. Meron tao successful in life, in terms of this world, but spiritually, a failure. Sa atin pong patuloy na layuning maipalaganap ang paggawa ng kabutihan at ang pagpapakita ng pag-ibig sa ating kapwa. Kung tayo po ay mayroong pagkakataon, huwag nating ipagkakait ang mabuti sa kinauukulan, kundi tayo po ay magsikap na sa tulong at awa ng Panginoon ay atin po namang maigawad ang mga bagay na maaaring magawa natin para sa ating mga kapwa na nangangailangan. Kaya tayo po muling nagsagawa ng isang social experiment. Siguro na ba ko nagbantay? Nagbantay ra ko. Nakatapal ko sa bako na nagbantay naman ko. Ha? Ha? Kilo bugas, kilo tinapa. Ha? Ha? Oke. Ganito. Unsa nga bugas na? Naman kay 1 1/4 no, ang Calypso. Asa ni siya? Baya ko kasi ko na po diri na. Tinapa? Didakto lang nina ako sa akong sweldo tay. Dila tay. Sige ra tay. Dila man lang. Dila man.
tatay ba. Nakita na ko iyang baligya kay murag saging. Gihatag sa ako tong papel nga na nakabutang nga bugas, isa ka kilo og tinapa. Ang iyang kwarta kay kulang man to. Ako na lang tong gipaiguan iyang kwarta, isa ka kilo og kuan, balag kulang. Murag gikumot akong dugan ba nagtandaw. Moto nga ako na lang di siyang gikuan, gitaka. Luoy baya kay tiguwak na niya amang pagyod. Kanang murag mo luag imong dughan kay murag nakatabang ka, may nalang to sa iyahap na siya sudan. Ang kaluoy baya di naman nimo huna-hunaon ang kalisod. Basta kay matagaan nimo bisag ginagmay ra, basta kay kasi kinasing-kasing kung makatabang ba kamulag baya imong dughan. Kanang murag mo gaan ba nga nakatabang ka bisag gamay. Kay ang Ginoo ra man magtudlo sa ato ba nga ingana imong bation sa isig ka tawo. Pasalamat ko sa iya nga bisan tuod sa problema na ako namang gyud problema. Iya gyapon kong gi tagaan og kuan huna-huna nga mo tabang gyapon sa isig ka tawo. Nagpapatuloy po ang ating medical mission na isinasagawa sa Barangay Maria Fe sa Orani, Bataan. Kanina pa pong 5 o'clock nag-umpisa ang ating registration. Tatagal po ito hanggang mamayang 9 a.m. Yun lang pong ating registration. Pero ang serbisyo po natin doon sa mga makakapagparehistro, tuloy-tuloy po yan hanggang sa matapos nating mapagsilbihan yung ating mga kapwa-tao po na nangangailangan ng mumumunting ayuda, anuman po ang inyong religion, anuman ang inyong pong political affiliation, kung meron pong makipagsisilbi, nariyan po ang ating sinasagawa ngayon na medical mission sa Barangay Maria Fe, Orani, Bataan. At makibalita lang po tayong saglit sa ating mga kapatid na naroon ngayon. Good morning po, kumusta po? Ano po ang balita dyan sa inyo? Yes, good morning Kuya and rise and shine sa ating mga kasambahay. Ngayong araw naman po para sa ating live update dito sa MCGI Clinic Bataan ay naririto po tayo sa covered court po dito sa Barangay Maria Fe sa bayan pa rin po ng Orani, Bataan. And Kuya, kanina pong umaga ng alas 5 ay nag-open na po ang ating registration para sa ating mga kababayan na gusto pong mag-avail ng iba't ibang services dito ngayong araw. At upon checking po kaninang alas 6, bandang alas 6 ng umaga po, meron na po tayong 59 registered patients and God willing, iyan po at yung mga dumarating pa po nating mga kasambahay ay atin pong mapapagbigyan ng serbisyo ngayong araw. And from registration po, ay pwede na po sila mag-proceed sa ating next step para sa ating process po dito. From registration ay mag-proceed lamang po sila sa ating vital signs area kung saan sila po ay kukuhanan ng kanilang blood pressure, temperature, and other initial information po na kakailanganin po ng ating mga doctors mamaya. And after that, ay makakapunta na po sila sa kanilang respective waiting area bago po sila makapagpa-consult or makapunta po sa ating consultation area with the doctors. And syempre po Kuya, kung sila naman po ay resetahan ng gamot ng ating mga doctors, hindi na po nila kailangan pang lumabas para bumili po ng mga gamot sa butika dahil available rin po at pwede po nilang i-claim ang kanilang mga gamot mula po sa ating MCGI Pharmacy for free. At syempre po, habang sila naman po ay naghihintay dito, para naman po sila ay makapag-almusal na meron pong inihanda ang ating mga kasama na mainit na lugaw para sa kanilang almusal ngayong umaga. At Kuya, para naman po sa ating mga ino-offer na services ngayong araw, available po ang ating adult medical consultation, pediatric consultation. Sa dental services po, meron pa rin po tayong dental tooth extraction. Sa optical services, meron po tayong free eye checkup with free reading glasses, ang ECG and CBG. At sa mga kababayan naman po natin na gustong magpa-konsulta po ng kanilang mga legal matters, available po mamaya ang ating legal consultation. At syempre po, meron po tayong libreng gupit o free haircut para naman po sa ating mga kababayang kalalakihan. At syempre po, di po natin kakalimutang i-acknowledge ang ating masisipag
at masayahin ng mga MCGI volunteers and staff na linggo-linggo na po nating nakakatulong every Monday sa pagsasagawa po ng ating MCGI Clinic para sa ating mga kababayan. And muli po namin pinapaalala, Kuya, na sa layunin po na tayo po ay makatulong sa ating mga kapwa. Lahat po ng services na kanila pong matatanggap, lahat po dito, maging yung pagkain po at mga gamot, lahat po ito ay libre. Wala po silang kailangang bayaran o wala po tayong hinihintay na kapalit mula po sa kanila. Kaya naman po, sa mga kababayan po natin na malapit lamang po dito sa ating area, pwede pa rin po kayong humabol dahil open pa rin po ang ating registration hanggang mamaya po ng alas 9 ng umaga or 9 a.m. dito po sa covered court po ng Barangay Maria Fe. And regardless po kung ano man po ang ating lahi, relihiyon, edad, lahat po dito ay welcome. Wala po tayong pinipili, basta po tayo po ay nangangailangan at kaya po nating ibigay ang serbisyo na inyong kailangan, ay welcome po kayo magpunta dito sa ating MCGI Clinic. And God willing, magkita-kita pa po tayo sa mga susunod pang linggo, sa mga araw ng Lunes para sa atin pong MCGI Clinic update mula rito sa Bataan. Balik po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid dyan sa Orani, Bataan sa Barangay Maria Fe. Pagpalain po kayo ng Panginoon at tuloy lang po sa atin pong mga kapwa-taong ibig pa po na humabol. Nariyan pa rin po hanggang 9 a.m. pa po ang atin po namang registration. Open po yan sa lahat ng ating mga kapwa-taong nangangailangan. Wala kayong kailangang alalahanin, walang babayaran, may libre pa tayong kaunting pangtawid ng gutom habang tayo po naman ay naghihintay na mapagsilbihan. Maraming salamat po once again sa inyong pakikipagkaisa sa lahat po ng ating mga kapatid sa MCGI. Salamat po sa inyong partisipasyon na tayo po ay makaabot sa ating mga kapwa-taong nangangailangan. Keep on shining and keep on caring. At kami po ay nag-aanyayang patuloy sa inyo sa atin pong Day 6, mamayang gabi na po ay nasa ika-6 na araw na po tayo ng atin po namang pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Mga aral ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Sana po ay maipagpatuloy ninyo ang inyong pakikinig sa atin pong ginagawang mass indoctrination. Of course, ang Rise and Shine segment dito po sa Good Morning Kuya program ay sumasa inyo every Monday, alas 6 po yan ng umaga. Samantalang nagpapatuloy po ang ating mga public services sa ating serbisyong bayanihan, Monday to Friday, alas 4 naman po ng hapon. At ongoing din po sa kasalukuyan ang atin pong paglilingkod sa ating mga kapwa-tao sa ating MCGI Charity Center, Valenzuela City. Ito po ay nasa number 22 T. Serrano Street, Marulas, Valenzuela City. Ganun din po, hanggang 9 o'clock pa po ang ating registration. Punta lang po kayo dyan. And bukas naman po, araw ng Martes, ang MCGI Charity Center, Parañaque City naman po, na nasa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City, ang maglilingkod naman po sa inyo. Samantalang sa Wednesday po, ang MCGI Charity Center, Quezon City, sa number 35 Reliance Barangay, Nagkaisang Nayon, Quezon City, ang magsisilbi naman po sa atin. And every Friday po, sa Marikina City Charity Center po tayo naglilingkod sa ating mga kababayan. Ang MCGI Charity Center po dyan sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City, ay maaari po ninyong mapuntahan. At Monday to Friday, bukas po naman ang ating MCGI Diagnostic Center. Libreng serbisyo din po yan para sa ating mga kababayan. Uulitin ko po, bukas po ito para sa lahat ng ating mga kapwa-taong nangangailangan. And this coming Monday, meron din po tayong gagawin naman sa Barangay Pantalan, Bago, Orani, Bataan na isang medical mission pa rin po. Maaari kayo makapagsadya dyan. At doon po sa mga nakapag-avail na po ng ating serbisyo sa MCGI Free Store, yung pong mga meron namang mga stabs na magke-claim, maaari po kayong pumunta dyan sa atin pong MCGI Free Store Bagak, Bataan para i-claim ang inyo pong mga stubs na nakuha po ninyo sa MCGI Building, JP Rizal Street, Barangay Pag-asa, Bagak, Bataan. Tuesday and Thursday po, bukas po yan para ma-claim ninyo yung mga libre po naman na mga goods na kayo mismo ang pipili. At yan po ay dun sa mga mayroong stub na nabigyan na po natin para po naman sila mismo ang mag-claim dito po sa ating lugar sa Bagak, Bataan. On that note, minsan pa po ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin. Magkasama-sama tayo ngayong araw po na ito.
at mananatili pa rin sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Iiwan namin sa inyo ang isang awiting naglalarawan sa isang pagmamahal na hindi natin dapat nakalimutan. Para sa kanilang rendition ng awiting Unang Pag-ibig, narito po ang Jam Duo para sa ating On a Good Note. Thank you so much for watching. Good morning.